Magandang umaga mga kababayan. Muli nating tunghayan ngayong umaga ang mga kwento ng malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Mga kwentong tiyak na magbibigay inspirasyon at magpapaalaala sa atin ng kahalagahan ng pagtutulungan at paglingap sa isa't isa. Ito ang MCGI Cares. Sa gitna ng mga hamon sa kalusugan at kabuhayan, nananatiling may liwanag at pag-asa. Gaya na lamang ng isinagawang medical mission sa Pasig City at Palawan na naghatid ng ngiti at bagong sigla sa bawat pamilyang natulungan. Ito ang kwento ng malasakit na umaabot kahit saan. Ang naramdaman ko, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Kasi po, merong ganitong mga samahan na nagbibigay ng tulong sa kapwa-tao. Napaka-importante po talaga nito para po sa amin. Siyempre, limited lang naman din po yung pondo ng aming barangay. Kumbaga, hindi po namin ito nakikater lahat, no? Kasi malaki din po yung population. So, pag may mga ganito pong pagkakataon na meron pong mga sponsors or foundation na gusto pong tumulong sa amin, bukas po ang aming tanggapan para po sila po ay aming maging katuwang at kapartner po sa pagbibigay ng mga libreng programa sa aming pong mga kabarangay. Malaking pasalamat ng malaking serbisyo kasi wala kaming panggilin ng gamot, salamin. Kaya maganda ang pakiramdam namin pag may libre. Nakita ko dental, medical. At iyon po yung importante. Sa totoo lang, lalo na po yung dental, yung pagbunot ng ngipin. Napakahalaga po yun sa bawat isa. Lalo na po dito sa Rosario. Talagang mahirap po ang buhay. Magpabunot ka ng ngipin, 700, 800. Pero sa inyo po ay nagbibigay po kayo ng libre. Nanggaling po sa inyong samahan, MCGI Cares. At talagang ako po ay lubos na nagpapasalamat. God is good. At alam ko ang mission nyo naman ay makatulong sa kapwa-tao at makagawa ng kabutihan. Kaya nga sabi ko, napakabuti po ng MCGI dahil ang ganda-ganda po ng lagi po nilang ibinababang programa. Sa medical, napaliwanag nila sa akin kung bakit ganyan yung nararamdaman ko. Lalo yung pagpapawis, sa hihilo. Lagi akong mahiluhin eh. Malaking tulong talaga sa amin yung mga senior at saka bawas sa budget. Kompleto, well-organized. Siyempre, yung MCG ay hindi po ito yung unang pagkakataon na kayo po ay nakatulong namin. Kaya alam po namin na magiging maganda po activity or programang ito para po sa aming mga constituent. Napakalaking halaga po yung pagtutulong-tulungan dahil hindi kaya ng isa. Kaya kailangan magtulong-tulong para po maging matagumpay ang ganitong programa at proyekto. Nagpapasalamat ako dahil may ganitong serbisyo sa mga taong hindi nakaka-afford ng mga doktor na may bayad at libre. Salamat. Napakalaki po ng layunin ng medical mission na isinagawa ninyo dahil ito ay nakakatulong po lalo na po sa aming mga constituent. Na magkaroon ng ugnayan ng MCGI. Salamat nga pala, Kuya Daniel. Salamat nga pala. At napagbigyan mo kami ng ganito, na naalam mo kami at hindi po namin malilimutan itong kaligayahan na ito sapagkat hindi lang ako yung napagbigyan nyo po yung mga taga-Rosario, yung mga may karamdaman na makakaroon silang libreng gamutan, meron silang libreng gamot.
Sa totoo lang po, first time ko pong maka-attend ng ganitong medical mission. Malaking bagay po talaga. Nakakahinga po kami. Naibsan po yung pag-iisip namin na kailan kaya ako mabubunutan, kailan kaya ako masasalaminan, kailan kaya ako matitingnan sa sakit ko. Almost isang pamilya din kami nandito. Napakaganda po yung programa na ginawa po ng MCGI dahil lahat po ng buong Palawan naman iniikot niya, diba? Kaya napakalaking tulong po yan na lalo pa po yung i-bless ni Lord sa ginagawa po ng team nyo. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 3:9, tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. E di kung ano yung gawain ng Diyos, kasama po tayo doon. By doing such, nakaka-contribute tayo dun sa gawain ng Diyos. Ang role natin, ipahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Ayan, maraming salamat po sa buong team ninyo, lalo-lalo na kay Kuya Daniel. Salamat talaga sa Diyos. May espesyal na lugar sa ating puso ang mga nakatatanda, mga taong naging gabay, inspirasyon at haligi ng pamilya at komunidad. Kaya naman sa espesyal na Seniors Day na isinagawa ng sabay-sabay sa iba't ibang bansa, sama-samang ipinagdiwang ang kanilang buhay at ambag sa lipunan. Bagamat isang araw lamang ito ng selebrasyon, ang malasakit at pagtulong para sa kanila ay dapat patuloy at walang humpay. May nararamdaman ka, tapos nag-solo flight ka lang sa bahay. Tapos yung movement mo, you cannot move freely. Yun ang mahirap. Para sa akin, ang pinakamahirap na parte ng pagtanda ay yung maging mapag-isa. Kasi yung mga kabataang kasabayan ko noon, kapag bumabalik ako sa lugar na kung saan ako pinanganak at maghahanap ako ng kausap, ay wala na sila. Kahit sa kasalukuyang tahanan ko, wala na rin yung matatandang dati kong barkada. Ito po ay iniaalay natin sa ating mga kapatid na mga senior upang tayo po naman ay higit na makapaglingkuran sa isa't isa. Ito po ay isa sa mga aral na ating ibig na mapagtulong-tulungang maisagawa na makapaglingapan tayong mga magkakapatid. Naririto po ngayon ang kapatiran sa tulong at awa ng Panginoon sa ating sama-samang paggawa upang lingapin ang ating mga kapatid na mga senior. Kasama po ang buong kapatiran sa iba't ibang panig ng daigdig na ngayong araw na ito ay nagsisikap na magtulong-tulong para higit naman nating mapagsilbihan ang ating mga kapatid na mga senior citizens. At sa araw na ito, atin pong inihahandog ang paglilingkod na ito ng kapatiran sa ating mga kapatid na mga senior. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo mga kapatid. Nawa po tayo ay makapagpatuloy hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay.
Papalain at kaawaan nawa po kayo ng Panginoon sa inyong mga katandaan, mga kapatid. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Welcome po sa ating MCGI Seniors Day. Sobrang saya talaga po, brother, dahil sa ganito ko lang nararamdaman na ang kasiyahan na hindi ko nararamdaman noong kabataan ko pa, dahil iba talaga pagka may pagkakataon na ganito, at least parang ang tinuturing kanila na parang espesyal ka sa araw na ito, dahil sa katandaan mo, parang binigyan kanila ng halaga sa araw na ito. Para sa akin, napakasaya ko dahil may Diyos na, kumbaga sa kwan na may ginamit siya ng mga kinakasangkapan upang matupad ang mga ganitong pagkakataon na mapasalamatan ko ang Panginoon sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng kasayahan sa buhay ko. Salamat Kuya dahil mayroon kayong ganitong gawain na makatulong sa amin na mga senior na mayroon kami maasahan na kahit paano may pagkakuhaan kami na. Aming pang-araw-araw na pangangailangan. Yun po. At saka malaking tulong din po yung mga medical mission na po yun na kasi simula nagbalik kami dito, ay yung mga kapatid po, siya yung tumutulong sa amin para po magsuporta sa aming mga gamot. Napakalaking pasalamat ko sa Panginoon at tayo Kuya na ginamit kayo ng Panginoon para sa amin na mga kapatid na wala, mahirap. Mahalaga po sa akin to kasi dito ko naranasan kung paano ako tratuhin bilang tao. Tapos, kahit hindi ko mga kamag-anak, itinuring akong kamag-anak. Kasama sa pananamulat. Pag may problema ako, sa kanila ko inihihinga yung aking mga problema at tinutulungan po naman nila ako. Ito yung isa sa mga activities namin, ang mag-medical mission para sa mga senior citizen o mag-lecture sa kanila. Pero natutuwa ako dito kasi well organized. Sobra kasi talaga tapos lahat ng mga marshals, lahat ng mga usherettes, mababait at saka mapisan. Hindi hadlang ang distansya para maihatid ang serbisyong medikal sa mas maraming mamamayan. Sa pag-ikot ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinics sa iba't ibang komunidad, mas maraming buhay ang naaabot, natutulungan at napapangalagaan. Mula konsultasyon hanggang libreng gamot, bawat pagbisita ay patunay na ang malasakit ay kayang bumiyahe saan man ito kailangan. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi agad nakikita. Mga kwento ng pangarap, mga kwento ng pagsusumikap, at mga kwento ng tahimik na pagtitiis. May mga mata na gustong makakita ng malinaw. May mga ngiting gustong maibalik. Ngunit kapos ang kakayahan. Kapag ang bawat piso ay para sa pagkain, minsan ang kalusugan
ay naiiwan. Ngunit ang kakulangan sa buhay ay hindi hadlang para maranasan ang malasakit. Dahil may paraan. May mga taong handang umalalay. May mga serbisyong maaaring maabot kahit kapos sa yaman. Kabilang dito ang mga mobile dental and optical clinic ng MCGI na umiikot sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kamakailan ay nagtungo sa Sorsogon, Agusan del Norte, Caloocan City at Quezon City ang 4 sa 6 na mobile clinic ng MCGI upang maghatid ng libreng serbisyong medikal, libreng optical check-up, libreng reading glasses, serbisyong dental at libreng mga gamot. Para sa marami, ito ay simpleng serbisyo. Ngunit para sa iba, ito ay panibagong pag-asa. Sa nakakuha mo dito sa television, yan lang nangyari. Pag sa barangay namin napili, pasalamat kami na pili sa barangay nga pumasok ang CGI. Mas lakong tulong sa barangay namin nga television kami CGI. Pagkatapos ang lamang ko din yung makatulong sa mga sakit, yan ang mga katanungan ng mga tao. Yun, pasalamat kami nakadating kamo dito sa amin. Una-una, na royag ako na may medical mission dito. Pero makatabang sa mga tao na nangangaip ko baga kay sa mata, sa pagpabunot sa ngipon. Tapos yun na yan, nag-arano kami sa tao na mag-imbita kay magkaradi sa may medical mission na gaganapon dito sa ay magayo noon ang mga lain sinda mga atikaso sinda, may mga dara na mga pagkaon, dahil na kami nag-roloto, sinda na nagdararaki mga lunoto dito sa mga impapakaon sa mga pasyente o bayan, mga mapa medical. Kaya grabe ang royag ko na nagkaigwa talaga dito sa Samoya na barangay. Matuwa po na pumunta po yung yung team niyo po dito para po makatulong sa ganito po. Pag kunyari malayo po yung bahay, tapos may libre po kayong na ganito programa po. Para po di ka na po mag-worry kung malabo po talaga yung mata mo, para po ma-check kung kailangan mo po ba ng salamin or vitamins po. Importante gud siya kay parehaan ni dili man tanan gud niya makaabil og mga paibot ngipon kay di ba bag-ang palandaan mahal kaayo. So sa mga wala jay kwarta, so importante gini sa ila para maintain ang ilang ngipon. Pasalamat ko sa Ginoo karon kay unsa ka busy natagaan jud un kag higayon niya magpaibot og ngipon ug pasalamat ko libre pag yun. 2 years na akong, magto 2 years na akong hindi nakakapagtrabaho. Yung mga pagbili-bili ng gamot, ng bitin, mabigat sa bulsa kasi wala kang panggastos na kukunin. Malaking tulong talaga po, lalo na sa mga mahihirap na merong ganitong programa. Pagka magbabasa, mahirap. Kailangan magsasalamin talaga. Okay na okay. Maganda ang serbisyo nila. Noon na naranasan kong pumila doon sa mga ibang iba yung pila dito, komportable, hindi ka may initan, tsaka may libreng inumin, ganong kape, pagkain. Malaking bagay yun kasi syempre unang-una libre siya. Pagka sa labas mo kasi siya inabil, magastos.
Sa bawat salaming na ipamigay, may pangarap na luminaw. Sa bawat ngiting na ibalik, may kumpiyansang nabuo. Sa bawat gamot na naiabot, may pag-asang nabuhay. Hindi hadlang ang kakulangan. May paraan. May mga taong handang tumulong. May pag-asa para sa lahat. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Bakit hindi natin dapat pinalalagpas ang mga pagkakataon na tayo ay maaaring makatulong o makagawa ng mabuti sa iba? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Makikiramdam kayo kung yung nararanasan mo sa pakikisama sa kapatid, sa kapwa-tao, ay pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon. Huwag mong pawalan yun. Merong nanghingi ng tulong na pulubi. Huwag mong palagpasin yun. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong makagawa. Alam nyo, ang paggawa ng mabuti, hindi nagbubunga ng masama. Kasi ang gumagawa ng mabuti, kasama niya ang Diyos. Hindi ka kasi makakagawa ng mabuti na hindi mo kasama ang Diyos. Pagkasama mo ba ang Diyos na gumawa ng kabutihan, magbubunga ba yun ng masama? Hindi. Ang bunga nun, mabuti rin. Ang mabuti, mabuti rin. Ang bunga. Habang ikaw ay nakakakita ng pagkakataong makagawa ng mabuti, mga opportunities yan para makagawa ka ng kabutihang galing sa Diyos. Huwag natin palalampasin yun. Mga piling pagkakataon yun na ipinadadama sa atin ng Diyos na gusto niyang gumawa ng mabuti sa pamamagitan natin. Sabi, bigyan mo ang nanghihingi. Ang Diyos kasi, hindi pwedeng siya mismo ang direktong magbigay. Makita mo yung tinapay, lulutang-lutang, tapos biglang dumating doon sa kamay. Baka nga hindi kainin nung mahirap yun eh. Paano yun? Pero ginamit niya yung kamay mo. Yung kamay ng Diyos sumangkap sa kamay mo para yung kamay mo iabot mo sa dukha. Nakagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Kung mo nagpagamit ka sa Diyos, nagbigay ka, bibigyan ka rin niya. Bakit? Ganun ang prinsipyo ng Diyos eh. Ang maawain, kinaaawaan. Ang nagbibigay, binibigyan. Ang nagpapatawad, pinapatawad. Di ba? Ang umuunawa, inuunawa. Di ba? Yan ang prinsipyo ng Diyos eh. Huwag nating kakalimutan yon. Kaya habang merong ganong mga pagkakataon sa atin, huwag kayong magpalagpas ng pagkakataon, mga kapatid. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.